ng Likhaan UP Institute of Creative Writing na si Romulo Bakiran Jr. upang simulan ang ating graduation program. Ito sa lahat, sa ating 60th UP National Writers Workshop. Nakakalungkot na umabot na tayo sa pagtatapos. Ngunit binabati ko ang lahat dahil sa kanilang pagtupad sa mandato ng ating ginagawa ngayon. Mas mataas na purpose ay para makapag-ambag sa pag-unlad ng panitikang Pilipino, pagsulat at panitikang Pilipino. Mukha naman at siguradong natupad ninyong lahat ang mandatong iyon dahil sa pinakita ninyong talento na napakalawak mula sa horror hanggang sa iba't ibang paksa na nagawa nating maipresenta ito hindi lamang sa ating mga sarili ngayon kundi sa mas malawak na publiko. Naroon ang mga pangako sa inyong mga akda at sa inyong mga pagsisikap at kami ay excited masyado na ito ay binasa at tinalakay. Napakataas ng antas na naabot ng inyong pasiningan at kami ay pinarangalan ninyo sa paglahok dito, sa pakikisa sa amin at pakikipagtulungan. At kami ay excited din na magkita-kita sa hinaharap ng harapan at higit pa ay inaasahan namin na kayo ay makalikha ng mga libro upang mabasa namin at maging konkretong patunay ng inyong ambag sa ating commitment sa panulat. Pagbati po sa lahat. Maraming salamat po, Sir Joey. Susunod na magbibigay ng kanyang mensahe ay ang ating direktor ng 60th UP National Writers Workshop. Tinatawagan ko po si Ramon Guillermo. Magandang hapon. Pagbati sa matagumpay na pagtatapos ng ikalawang online workshop ng ICW sa panahon ng pandemya. Mahirap din talaga, hindi biro ang Zoom fatigue. Sobra akong nabilib kay Professor Jimmy Apad na hindi kailanman bumitaw. Ngunit masaya rin at masigla. Nakatitiyak tayo may mga nabuong pagkakaibigan sa ating maikling online na pagsasamahan. Salamat sa ating direktor ng ICW na si Roland Tolentino at sa bagong direktor na si Joey Bakiran. Salamat kay Vladimir Gonzalez. Salamat sa staff, kay Karen Pablo, Ronnie Amuyot, Gloria Banglista, Manulet Ferrer, Arlene Andresio, at sa ating mga PRA, si Rona de la Peña, Mylene Soriano, Mondi Ruedas, Daniel Madrid, Cyril Norona. Hindi magiging posible ang workshop na ito kung wala kayo. Salamat sa ating mga magagaling na fellows, panelists, sa lahat ng ating mga tagapanood sa live stream na patunayang malaki at malawak ang interes ng publiko sa panitikan at paglikha. Salamat sa mga nagbahagi ng kaalaman sa ating mga extension lectures na sina Annette Hug, Roland Tolentino, Jerking Tingol, Virgilio Almario. Marami tayong natalakay na paksa, comics, tukhang, pandemya, mga mapa, mga kambing at kulto, komplisidad, siyensya at panitikan, gray hat tactics, kampuhan, bomba atomika, mambabarang at marami pang iba. Ngunit nagtatapos din ang lahat ng ganitong mga workshop, lahat ng ganitong mga talakayan. Pero hindi nagtatapos ang ating tuloy-tuloy na pagpapahalaga sa panitikan, tuloy-tuloy na paglikha. Ngunit bago ko magtapos ng mga pananalitang ito, magbabasa muna ako ng isang piling tula mula kay Kerima Tariman na ilang beses ding nabanggit ang pangalan sa ating mga talakayan. Bilog. Masigabong palakpakan ng ulan. Ang ulan ay pagdaan sa mga talahiban. Kugong dumapa ang puyo ng alinlangan. Ang pagdadalawang isip ay pinga sa buwan. Ang buwan ay duyan. Ang duyan ay lalamunan ng antigong orasan. Ang oras ay sukat ng layo at pagitan. Ang ating pagitan ay nabuntis na puwang. Bilog ang aking mga hakbang. Bilog ang lupang tinutungtungan. Ang lupa ay dibdib ng hinakabahan. Ang kaba ay pagnanasang hindi nalalaman.
Ang lingid sa iyo ay ubod ng sukdulan. Ang buod ng lahat ay palabas sa tanghalan. Ang pagpapanggap ay payasong pinatahan. Ang pagtatapat ay unos, ay ulan. Ang ulan ay wakas, masigabong palakpakan. Maraming salamat sa iyo, Karima. Maraming salamat sa mga manunulat mo. My poem is called I Teach My Child. I teach my child to survive. I begin with our words, the simple words first and last. They are hardest to learn. Words like home or friend or to forgive. These words are relations. They are difficult to bear. Their fruits are unseen. Or words that promise or dream. Words like honor or certainty or cheer. Rarest of sound, their roots run deep.
These are words that aspire. They cast no shade. These are not words to speak. These are the words of which we consist, indefinite, without other ground. My child is without syllables to utter him, captive yet to his origin in sight. Sir, we can't hear you po. You Na-mute can po ni continue po. Racer. Yan. My child is without syllables to utter him, captive yet to his origin in silence. By every word to rule his face, he is released. He is shaped by his speech. Every act too is first without words. There's no rehearsal to adjust your deed from direction of his words. The words are given, but there's no script. Their play is hidden. We are their stage. These are the words that offer to our scare both sky and earth, the same words that may elude our acts if we speak them, but cannot meet their sound. They shine us still in our void, like the child with the uphill silence of his words climb. And so I teach my child to survive. I begin with our words, the simple words first that last. Thank you.
Hindi ganap magpahiwatig ng mga salita o ang salita ang ganap na tagapagpahiwatig. Hindi ko pabatid. Ako at ang aking wika ay magkalayong mundo. Kaya, buting huwag gumamit ng mga salita. Hindi makakalikha ng pag-unawa. Hindi kaya maging tulay ng wika tungo sa puso. Mas mabuti pong huminga ng salita tungo sa puso. Mas matamis ang musikang tinipa sa alpa. Wika nga. Huwag mo akong ikulong sa mga pagtatalo, sa mga argumento. Bawiin mo ang mga salita mo. Ako na ang bahala sa akin. Mabuhay tayong tulad ng estranghero. Go, Vipay. Huwag kang matakot, di mo ba alam nandito lang ako sa iyong tabi, di kita pababayaan kailanman. At kung ikaw ay mahulog sa bangin, ay sasaluhin kita. Eye contact. Huwag kang matakot na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na umibig at lumuha, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot, Huwag kang matakot, dahil ang buhay mo'y walang katapusan. Makapangyarihan ang pag-ibig na hawak mo sa iyong kamay. Ikaw ang Diyos at Hari ng iyong mundo. Natakot sila sa iyo. Huwag kang matakot na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na umibig at lumuha, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na magbukang tanga, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot sa hindi mo pa makita, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot, Maraming salamat po Sir Jimmy, Sir Vim at sa collab ni Sir Vlad at ni Miss Pipay. Siyempre, hindi magpapatalo ang ating workshop fellows. Kaya naman tunghayan natin ang inihanda ng ating Batch 60 UP National Writers Workshop Fellows.
He fell backwards and sat on his bed, trying to breathe deeply in between guffaws, and got the idea to hold his breath, hoping it will stop the involuntary laughter. It worked, but only for about 2 to 3 seconds, and the laughter came back with more ferocity. He felt his back starting to hurt and decided that he needed help. He stood up and tried to go to the door of his bedroom. The laughter caused him to double over, and he had to crawl to the door, and when he got there, his arms felt so weak that he could not even lift them high enough to twist the doorknob. Instead, he banged on the door, laughing monstrously, and banged harder and harder, trying to stand but failing, trying to be heard by anyone in the house. The laughing would not stop for 5 days. Iba-iba ang puntod ng martir. Minsan may mitsyong nahahatdan ng bulaklak pag anibersaryo. Minsan wala kahit bato. Minsan wala kahit katawan. At kahit kamatayan, wala rin minsan. Neuroscientists have taken poets to task when they spoke of emotional granularity. Here's their prescription. Realign the eyes, recalibrate the mind, stretch one's vocabulary, break down experience into particularities. Practice these, they say, to sharpen emotional intelligence. But poets have been doing these for centuries, you say. Right, right. Still, they bow their heads to science and plod through. They take alienation, pulverize it into assorted specks of I'm feeling crappy. Trust them to pound tears into granules of despair. Each crumb tastes of something else other than I'm sad. The sting of longing, the funk of heartbreak, the bitter bursts of defeat. Little feet dancing a shuffle across glass floor. This young chick faces its casket stage. Behind it, a few photos highlighting the final act. Underneath, the conductor folds his arms, no furious gestures tonight. For once, the orchestra does well. They jump and wail, toneless voices blending between silences. Untiring, they play for the grand parade, or whether it will happen. Even the majorette left. For now, a small bird makes some movements, who, unlucky to be picked for such sport, refuses to peck. So all I need to do is put out 2,000 words a day. Nothing substantial, you said. Of any subject, any genre, just so long as it includes his name. Well, the best approach is to kind of mix it up, the manager replies sheepishly. A combo of articles that are really about him and his accomplishments over the years. And the other, I mean, didn't you see? Like in the samples we sent you? Yes, sir, I've read the samples. And that shouldn't be a problem for you. Why would it be? You sent, one of the most impressive CVs from the ones we usually get. You're a gifted writer. The content manager enunciates the word exactly the way he means to, as if it's an apology. A really gifted one. And so well schooled in the English language. Shouldn't have a problem getting creative with the material. Or is it the money you're worried about? The pit is 12 feet deep, maybe just as wide, and as long as a wartime trench. I've lost track of how long I've been digging this. Must have been days now. All I know is the sun rises, then it sets. I dig, then I sleep. That's all life seems to be these days. It's the new norm. I've heard it been said by the overseers and truck drivers. We can't go back to the way our lives were before all of this went down. It was part of the problem that got us into this mess. We have no choice but to adjust, do what we can to stay alive, dig.
Panapanahon, ang itaas ay nagpapalit ng Diyos na manunungkulan ang paglilingkuran. Sila ay nagbubuno upang maangkin ang tubig, kidlat at papis ng Panginoon. Silang mga demonyo maging mga anghel ay nagpapatayan upang maitama ang direksyon ng buhay at lipunan ng ayon sa kanilang paniniwala. Ngunit sa bandang huli ay nabubulok ang kaninumang mga kamay na bahiran ng mabigyan dugo. C and Gilas nodded at passers-by that noticed the newcomers to town. They nodded back. Pixie smiled and she elbowed Gilas to do the same. When they passed 4 fisher folk sharing a small jug of lambanog, a sweet coconut sap wine, the exchange turned into an invitation. Have a drink, eat some abnoy. It sounded pleasant enough, except that it was a challenge. Abnoy was a savory cake made from chopped onions and rotten duck eggs. One man, sunburnt and wiry, started a solirani. With the taste of your lips, I'm on a ride. The second man, just as sunburnt but much younger, maybe a year or two older than Gilas and Lixie, was counting syllables with his fingers. You're toxic, I'm slipping onion. The broad-shouldered and ropey-armed woman in their group was forced into one of 2 possible rhyme patterns and continued with the ironic turn. With a taste of a poison paradise, they turned to Lixie and Gilas to conclude the poem, cornered into a strict rhyme and meter. Lixie replied, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Mayor, gagawa tayo ng bagong paraan ng pagtatanggal ng arsenic sa tubig. Kailangan may method din tayo for trace arsenic analysis para malaman natin kung below 10 ppb na nga ba ang arsenic levels natin. Differential pulse anodic stripping ang gusto kong method Low maintenance cost na, highly selective pa, at pwede pang mag-speciation para sa inorganic arsenic. Yung kaya ma-absorb ang arsenite, sobrang poisonous na heavy metal contaminant yon. Kaya nga, kailangang may iron para tumaas ang absorption efficiency. Iron-modified nanostructure silica beads. Baka kayo ang problema, o ang buong laboratoryong ito, o ako, o ang mga paglalamero, sausawero, nagmamarunong, pero umaasa sa iba para lutasin ang mga problema nila. Ang daming nakikialam, ang daming nagmamarunong, ang daming nakikisawsaw, ang daming nawala sa akin. Lahat na lang, nawala na. Sa corridor ng hospital, sinalubong ako ng palakpak ng mga nurses. Pero wala din si Adela, ang nurse na nag-alaga sa akin sa panahon na ako'y masakit ng COVID. Nakita ko yung listahan ng pangalan ng mga nurses sa bulletin board. Ang tanging pangalan ng Adela ay may apelidong Anino. Anak siya ni General Anino. Ang militar na umuli sa akin sa panahon ng Marshall. Ginising ako ng napakaraming pagkalunod sa mga sumunod na panaginip, buhat nang dumating ako sa isla. Palaging nasa gitna ako ng paghahabol ng mga kambing. Minsan ay sila ang hinahabol ko, minsan naman ako ang kanilang hinahabol. Lahat nagtatapos sa biglaan kong pagkagising pagkatapos ng paghambalo sa ulo ng kambing o ng sarili kong ulo sa loob ng panaginip. Lumalabas ako ng itinayo kong kubo upang manigarilyo. Maririndi sa ingay ng mga kambing sa 10 oras ng gabi. Sa dilim, hahablot ako ng isa sa mga kambing na makintab ng balahibo. Malalaki ang bias at makakapal ang balbas. Tatalian ko ito at bubusalan at dadalhin sa burol kung saan kami nagpainom sa mga unang kambing. Dahan-dahan kong tatanggalin ang kanyang busal hanggang sa ibukan niya ang bibig at ipakita ang mga ngipin. Tila naghahanap ng maihigop na hangin. 7 segundo bago siya paslangin, nakabang na sa gatilyo ang daliri ng kanyang mga tagapagsaktan. 3 segundo bago siya paslangin, naalala niya, tulad ng sino mang kantot, tanggap na ang kanyang napipintong kamatayan, ang mga pinakawalang kapararakang bagay sa mundo. Ang liwanag na pumipiglas sa pagitan ng mga daliri ng kusmos na nanguhuli ng kalikap-tap. Ang mga butil ng kanin sa ilalim ng mesa na pipiyestahan ng mga langgam, ang amoy ng dugong mahalo sa mga sapa at ilog, ang paninindigan ng mga unionista, ang uwa ng isang sanggol, mga aninong naglalaho sa gabi,
Mga salitang hindi na nakawala sa dulo. Pahina ng mga aklat na hindi pa nasusulat, na hindi pa naiisip isulat, at o hindi na nasusulat ang kailangan. Pagbati at pasasalamat sa inyong inihandang performance. Muli, maraming salamat sa ating UP-ICW members at sa ating UP-NWW fellows. Isa rin po sa tradisyon ng UP-NWW ang pakikinig sa mensahe mula sa kinatawan ng bawat batch. Para magbigay ng kanilang tugon, narito sina Mary Ann Moll at si Joel Donato Jacob o Cupcake. We all came to this work for different reasons and different needs. In the end, we all got more than what we needed and more than what we wanted. We value everything that we were given, the insights, epiphanies, analysis, and we certainly are very grateful for all the time and energy it took for everyone to read our works and talk about them in earnest. Thank you for the unforgettable lessons. Thank you for a very smooth flow, and to Likhaan for making this happen. To Sir Bowman as the workshop director, Sir Vlad Gonzalez as the deputy director, and Sir Joey Pascual as the ICW director, and all of the panelists and staff. On behalf of the fellows, thank you very, very much for this unforgettable experience. Bilang isang mid-career workshop, napaka-espesyal ng UP National Writers Workshop para sa ating lahat kasi karamihan ng mga naging mentors natin dito, kahit yung mga co-fellows natin, ay nakasalamuhan natin dati. Halimbawa, si Sir Charleston at saka si Ma'am Luna, sila din yung mga panelists namin sa Amelia La Peña Bonifacio Workshop. Tapos, si Sir Rio, of course, yung nagtaguyod ng kauna-unahan kong dinaluhang workshop noong 2013, yung Palihang Lira. Tapos mga panelists doon si Sir Joey, si Sir Vim. Umattend na rin ako ng UST workshop, nandun sila Ma'am Jing. So, kinakatakot ko sa pagdala ng UP National Writers Workshop ay yung masabi ng mga dati ko nang naging panelista at guro ay may natutuhan ba si Cupcake sa akin? Lalo na si Sir June Cruz Rey at si Sir Eugene Avasco na pareho kong mga guro sa fiction. So, sila yung mga kinakabahan kong mga komento dahil talagang nag-spend sila ng time para sa aking pagsulat. Kaya ngayong matapos ang workshop, nararamdaman ko na yung aking danas bilang manunulat ay hindi lamang mula sa aking sariling karanasan, kundi pati na sa ipinasang mga katalinuhan at saka good practices ng aking mga naging guro at saka panelista. Maraming salamat. Maraming salamat, Mary Ann at Cupcake. Sa puntong ito, tinatawagan ko naman si Sir Vlad Gonzalez para mag-alay ng toast at pagbati para sa lahat ng naging bahagi ng workshop. Thank you, Rona. Salamat po sa lahat pagbati sa ating workshop fellows at sa panelists. Maraming salamat. May mga toast naman talaga lagi sa workshop.
may hapunan kasi yan usually, lalo na nung face-to-face. May libreng pakain, may konting inumin. Last year lang yata naging formal na nakasama ang toast sa programa. Una sa lahat yata gusto kong bigyan ng boss ko na si Roland Tolentino ng exposure na kasi ginagawa masyado yung deputy in terms of yung on-cam last year. Kaya sige, bigyan natin ng part. Plus, nabanggit na nga kanina na sinikap mabuo ang workshop sa gitna ng pandemya at yung fact na nagtagumpay at nakabuo ng workshop sa panahon ng krisis ay kailangang ipagdiwang. Kaya may toast part sa workshop. Next year, tignan natin kung magkaroon siya ng bagong kahulugan at may ibang tao na mag-aalok ng toast para sa atin. Ngayon po, para sa mga kasama sa Zoom, kung may mahawak kayong inumin, ako, yung tubig ko. Tubig, o ano man, may pagkain kayo, okay lang po yan. At meron, pakinggan natin yung mensahe na kasabay ng virtual toast na ito. Itaas ang ating mga inumin. Kung pagkain yan, itaas ang pagkain. Okay lang po yan. Itaas ang ating mga munting bakas ng ginhawa at kilalanin natin, syempre, silang mga nawala at hindi na natin nakakasama o makakasama. Isang tagay ng pagbibigay-pugay sa ating mga piniling ipagpatuloy at sa ating mismong piniling magpatuloy sa gitna ng iba't ibang mga pagyao, pagkitil at pagkakasakit. Sana'y lagi makahanap ng lakas para pahintulutang makaramdam ng lungkot at huwag na huwag maging manhid. Naway sa harap ng mga banta ng paglimot at pagbura, huwag mabura ang pagpapasalamat at pagnanasang maging mabuti. At kahit nasa kasalukuyan tayong manipis na ang katinoan, sa mundong madalas ang ibig sabihin ng narito ako ay narito ako at ikaw nariyan sa malayo. Kahit ganito ang kahulugan minsan, sana'y huwag tayong magsawang umabot. Gaya ng tula ni Adrian ito, magtangkang makipaghawak kamay. At sana ang panulat maging ang buhay natin, ay palaging may puwang para maging kamay na handang humawak, magparamdam ng pakiramdam ng pananatili. Sa ating lahat po, pagbati, cheers! Maraming salamat po, Sir Vlad. Ngayon naman po ay tinatawagan nating muli si Sir Bowman upang ipakilala kung sino ang ating magiging direktor para sa 61st UP National Writers Workshop. Pagbati sa lahat, maraming salamat sa panonood sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Facebook natin. Maraming salamat sa ating mga presentasyon ngayong hapon at labis na natuwa. Ngayon po ay anunsyo natin kung sino ang magiging susunod na direktor ng ika-61 na UP National Writers Workshop. Swerte po tayo. Siya po si Charleston Ong. Ano ba? Siya po, Charleston. Kapatid na po. Okay. Bakit nagbago? Pero maraming salamat. Okay ba yung CGI? Parang parang Pixar. So maraming salamat at si Barney daw ang mascot para sa workshop next year kasi pag 1 year pa ang lockdown, ganito nang itsura ko. At wala nang t-shirt kasi wala nang kakasya. At so, si Barney ang aking mental health advocate dito sa pandemic. At nahulog nga ang kaniyang mamaya at konti ay may session na naman kami. So, maraming salamat sa lahat at sana next year ay mas maayos ng kalagayan natin. Wala na ang mga salot, ba't ibang salot. At kung saan man yung workshop, kung live na, welcome naman kayo na dumalo. Bahala si Bim sa inyo, very generous yun. Magkikita-kita ulit tayo at sa Writers Night, kita-kita ulit tayo. Kahit pa paano, makakaraos. Maraming salamat.
Maraming salamat po, Sir Bomen at Sir Charleston. Ngayon ay iniimbita natin ang lahat ng fellows at panelists at staff na sumama sa ating photo op.